Ito raw pagbabalik ng 40 million pesos sa Department of Justice nitong si Director Opulencia hindi raw sapat. Pero dapat pa rin po siyang managot ayon diyan sa kalihim ng Department of Public Works and Highways. May update dyan si Bombo Isa Cotonero. Iginiit ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na hindi sapat ang pagbabalik ng 40 million ni dating Department of Public Works and Highways National Capital Region Director na si Gerard Opulencia sa Department of Justice at dapat pa rin itong managot sa batas. Dagdag pa niya na bagaman na ibalik na ang pera, hiwalay pa rin ang usapin sa pagsusoli ng pondo at pananagutan. Matatanda ang ibinalik ni Opulencia ang 40 million nitong Martes sa tanggapan ng Department of Justice na ayon sa mga otoridad ay nagmula sa umano'y kickbacks kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Dagdag pa ng mga otoridad, ang halagang ibinalik ay unang bahagi pa lamang ng mas malaking halaga. Ayon sa Department of Justice, nangako si Opulencia na magsasauli ng kabuang 150 million na sinasabing nagmula sa illegal na kita habang siya ay Regional Director pa ng DPWH. Binigyan din ni Dizon na ang pagbabalik ng pera ay hindi nangangahulugang mawawala ang pananagutan ng dating opisyal dahil magkahiwalay ang dalawang usapin. Nang tanungin kung anong mga proyekto ang sangkot si Opulencia, tumanggi munang magbigay ng detalye si Dizon. Ngunit kinumpirma niyang binanggit ang pangalan ni Opulencia sa affidavit ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Roberto Bernardo. Ang alam lang namin, na-mention siya sa isa sa mga affidavits ni former USEC Bernardo. No? So, para sa amin, yung pagsasauli ng pera, isang bagay lang yun eh. Iba yung pananagot. Hindi ibig sabihin nagsauli ka ng pera, hindi ka na mananagot. Magkahiwalay yun. At kung ang investigasyon tutumbok sa kanya, na mukha namang doon din papunta, kasi nga na-mention siya ni former USEC Bernardo, then kailangan pa rin niyang harapin niya. Samantala, naniniwala si Dizon na mas marami pa ang makukulong na may kaugnayan sa flood control scandal kahit sa mga susunod na buwan. Anya, hindi pa tapos ang pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang korupsyon ng flood control projects. Matatanda ang nagsampa na ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa dating mambabatas na si Zaldico ng Sunwest Corporation at ilang pang opisyal ng DPWH Mimaropa. Sunod din nilang kinasuhan si Sara Diskaya at ilang din DPWH official sa Davao Occidental ng graft and malversation of public funds kaugnay naman ng 96 million ghost infra projects. Agaran namang sumuko ang babaeng Diskaya sa mga otoridad pagkatapos ng pagsasampa ng kaso. Alam, hindi pa according to the Ombudsman. So siguro, hintayin na lang natin. Hintayin na lang ng konti. Kasi sabi ng Ombudsman, hindi pa tapos bago magpasko eh. So, hintayin natin. Tingin ko meron pa. Mula sa lungsod ng Pasig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.